The last case study is online exam system disruption. Sa itong senaryo na 'to, habang may online exam, biglaang nadi-disconnect ang mga students sa exam system. May mga nagla-logout at may mga delay sa pag-submit ng answer. Nangyayari ito kadalasan kapag maraming users ang sabay-sabay na naka-connect na nagdudulot ng network congestion. Sa OSI layer analysis, physical and data link layers. May connection pero hindi siya stable. Sa network layer naman, nagkakaroon ng packet loss dahil sa congestion. Transport layer analysis. Napuputol ng TCP sessions at retransmission. Sa last layer is session layer analysis. Ito ay nag-disrupt ang user session. TCP/IP mapping. Apektado ang internet layer at transport layer at ramdam ang effects sa application layer. The proposed solution is ayusin ang bandwidth management, bawasan ang network congestion, siguraduhin ang server capacity at gumamit ng reliable network protocols. Sa tatlong case study na ito, makikita kung paano nakakatulong ang OSI at TCP/IP models sa pag-analyze ng network problems. Kapag alam natin kung anong layer ang may issue, mas madali at mas mabilis natin itong maayos. Yung pinakamahalagang lesson dito ay tamang understanding ng networking models at susi sa effective at logical troubleshooting.